Alright, so yung welcome back to my channel. My name is The Vice. Alright, ito nga pag-uusapan natin about nga dito sa issue, no? Yung mga nangyari. Itong mga nakarang, ito, kahapon lang, di ba? So ito nga mga kababayan, dinumog si Pangulong Duterte kahapon sa Hong Kong kasama si BP Inday Sara at syempre, ang grupo ng PDP Laban, no? So makikita natin dito mga kababayan talagang grabe yung nangyari dito. Ito simulan ho natin dito sa picture. Video pala video. Ito. Panorin ho natin to. Yan. Yun, so nakikita niya mga kababayan yung dami ng tao sa labas at loob ng venue. No, labas at loob 'yan ha. So may mga fake news na lumalabas sa mga troll account, no? Na sinasabi nila wala pa daw 1,000. At sinasabi nga nila kanya-kanya komento, mga pinagsasabi, sabi, wala yan, di totoo yan, fake news yan. Diba? Ang hirap po tanggapin sa mga taong di ba? Kung nagagawa nila sa sarili nila yun, yung sarili nila pinasisinungalingan nila, mga taong na yun, mga wala nang kwenta. Ganun yung mga taong di ba? Kinakain na ng sistema. Kahit alam mo totoo, di ba? Ginagawa mo pa rin, pinasisinungalingan mo. Gaya ng ibang vlogger na ginagawa ng iba. Nasabihin nila, fake news, ganito, hindi totoo yan. Pero kadalasan, may gumawa pa nga sa kanila ng parang show, di ba? Yung mga vloggers daw ni Bangag. Di ba? Mag-a-appear daw dun sa isang show na na under by radio station yata yun or pero di ba? Sila pa yung malalakas ang loob ng mga fake news. Di ba? So ito, panarin pa natin mga kababayan. Ito yung mga kababayan natin sa may tawag dito Hong Kong, di ba? So, grabe ho talaga yung nangyari dito. Ayan, no? Kita niyo yung mga kababayan natin, nagtatawanan, di ba? Mapapansin niyo, ayun, nakalagay, I love you, we love you, PRRD, di ba? Ang dami po ngayon, nagganda iyak na sila, di ba? Kasi minsan lang ho talaga magkaroon ng isang ganitong klase ng leader sa bansa natin, no? Na alam ho natin na talagang minahal ng sambayan ng Pilipino. Kung meron mga troll dyan na mga yun yung mga taong nababayaran. Na nyo, di ba? Nag-iiyakan mo, tapos umili pa si PRRD dun sa bintana. Kung saan di ba? Tinanaw niya yung mga tao. At hindi niya, di ba? Binaliwala yung mga kababayan natin. Although may mga nabasa tayo, nasabi daw nila, hindi daw sila nakapasok. Kasi may capacity talaga yung yung venue. Pero ang ginawa ni PRRD, sumilip siya sa bintana. Diba? At ganoon naman si BP Inday, di ba? Nakita pa natin, nasa labas pa. Diba? So, ito yung isang bagay na nakakatuwa dito sa nangyari nga dito sa Hong Kong. Right? So, ito, panoorin pa natin mga kababayan. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Ayun kasi pinapangalat ng mga bangag vlogger na meron daw warrant si PRRD, si Tatay Digong. Diba? So, ang tibay ng mga mukha na itong mga alam niyo yung pagka yung may gagawin na event or may gagawing, diba, ang Tatay Digong or ang PDP Laban, lagi nilang gusto nila sa sapawan nila. Pero yung mga event na ginagawa ni Bangag, diba, yung alyansang mga diba, na mga bangag. Wala kaming pakialam dun sa alyansa nila. Hindi sila tatauhin dun kung walang pinamimigay. Diba napansin nyo, sinabayan pa ng job fair? Malamang tauhin talaga kayo sa dami ng Pilipino walang trabaho, naghahanap ng trabaho. O diba? O, tuloy natin. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko,
na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Actually, hindi naman konti yun. Napakalaki nun para sa amin. No? Napakalaki nun para sa amin. Sa aming mga nakaranas po talaga nun. Iba, kahit naranasan nila, pasisinungalingan naman nila eh. Panatag ang tao nun. Panatag ang tao at, yun nga, di ba? Kung mapapansin nyo, mga kababayan, eh talagang, ang tao nun, eh hindi takot maglakad. Eh ngayon, nakakatakot maglakad eh. Hindi bumiyahe nga sa gabi, nakakatakot eh. Merong agaw ng motor, merong holdapper, di ba? Tuloy. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo, totoo talaga yan naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Correct. Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man Kita nyo mga kababayan yung mga tao, di ba? ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10. Ay, Para- contribute tayo. Paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento Sabi, no? katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin, Kita nyo mga kababayan. Kahit na alam ni PRRD na ano, di ba? Na merong mga naglalabasan kung ano laban sa kanya at may mga threat, di ba? Yung mga ICC, putang ina ICC yan. Hanggang ngayon, di pa natapos-tapos yan. Di ba? Nakakuha niya pa rin patawanin yung mga kababayan natin. At, syempre, ano pa rin yung pagiging ano ni Tatay Digong na makikita ninyo na very concerned pa rin talaga siya sa bansa natin. Diba? So ito guys, panoorin pa natin yung iba pang video ni Tatay Digong. No? Para naman ano. Kumbaga, doon sa mga ano, mapanood nila. Ito sinasabi nila fake news daw. Nilabas ko to kahapon, hindi naman aking video. Kay Master Judea to, ayan. Tapos sabi ng mga iba na fake news daw, wala daw 1K, magkano daw bigayan, di ba? Tapos kung anong sinasabi, luma na daw yan. Mga ipokrito. Hindi man nila matanggap na ganun yung crowd, no? Tanggap ng Pilipino, ng mga OFW sa Hong Kong. Tapos kung anong sinasabi na dahil daw nasa China, ano ngayon kung nasa Hong Kong, ano ng China? Ang dami nilang ano na itong mga troll na to, no? Mga nakakabuisit na ano. Pag titignan niyo yung account, wala. Sabaw. Fake. Diba? Gaya ng mga ibang vlogger. So, hindi talaga mawala-wala talaga yung mga ganyang senaryo. Right? Yun. So, ito naman guys, panoorin natin tong video na ito nga yung lumabas sa fake news, no? Na yung audio, binago nila.
No, so meron tayong isang video na ganun din habang naglalakad si BP Inday, binago nila yung audio. O panoorin natin gaano kawalang nga yung mga vlogger na na mga bangag vlogger. Panoorin mo natin ito. Ay, sana. Nawala tuloy. Panoorin natin. Di ba? Nakita nyo gaano kawalang ya yung mga vlogger na yan, di ba? Ito naman yung totoo. Grabe, bumog ng tao, no? Kita niya mga kababayan yung dami ng tao doon sa event na yon. So talagang sobrang dami ng sumusuporta talaga sa, 'di ba, sa pamilya Duterte, 'di ba? At marami talagang nagmamahal na OFW. So ginawa nila ng video, binago nila, ginawa nila doon sa rally. Yung rally ng mga NPA. Doon nila kinuha yun sa rally. Rally na ilan lang sila, hindi pa sila umabot yata ng 100. No? Ayun yung rally na yun. Binago nila yung audio. Altang-alata naman di ba? Ito pa, panoorin din natin to. Ito naman yung fake news na vlogger. Di ba? Siya rin yung may gawa ng video na yun, tingin ko, pero sa kanya ko nakita yun. Hindi, kung hindi man siya yung may gawa ng video na yun, pero sa kanya ko nakita yun. Yung video na yun, fake news. Mga fake news po talaga itong mga to Ayun, panoorin natin to. Ayan. Minamahal, isa lang yung masasabi ko, sana po manlaban itong si former President Duterte. So, kidding aside mga minamahal, 7,000 strong force to arrest Duterte. 7,000 mga police personnel po ang magmo-mobilize na huliin itong si Digong once na meron na talagang confirmation, 'di ba, na siya ay darakpin. Kaya paano na lang yung pangarap? Darakpin daw, 'di ba? Fake news pa rin, 'di ba? Ewan ko kung paano nakukuha na itong mga to. Saan nyo ba pinupulot yung mga vlogger nyo? Paano ka wala pa kang coordination yun. Dapat may coordination na kagad sa local, sa law enforcement. Bago ka pumasok dito. So, asan yung not unless, ginagapang ng administrasyon, ng bangag na administrasyon. Diba? Haltang walang utak to Ni Isko Moreno. Si Orme paano naman. na yung pangarap niyang magkaroon ng pwesto? Dahil Pwesto yung saan? amo niya mismo ay huhulihin na. Tapos, Paano magkakaroon ng pwesto? Hindi naman magiging presidente na uli si Tatay Digong. Diba? Yung mga sinasabi nila, hindi nila iniisip bago nila bitawan. Diba? Parang rat-rat lang ng rat-rat. Kahit wala nang alam. Diba? Sige lang na sige. Ganito itong mga to Kaya nagtataka ako sa mga to, paano nila kinuha to minsan hindi nga pinalakpakan ng amo nila yan. Ewan ko lang sa mga minamahal, pansin nyo ba, yung inendorso ni Isko Moreno is yung mga politician na talagang walang ka-sense. Katulad ni Bongo. Si Bongo, mga minamahal, nandoon din sa Hong Kong. Oo, kasi alam nyo naman na isa din yan sa mga minamatyagan ng International Criminal Court dahil nga sa reward money. Ano yun? Humihingi na din ba ng tulong sa China? Sa mga hindi rin po nakakaalam, yung Hong Kong po is yung Special Administrative Region ng China kung saan wa-effect yung ICC. So mukhang doon na nga kaya magtatago itong mga alipores, itong amo ni Isko Moreno. Uy, nagtatanong lang tayo, mga minamahal. Sabay kabig, nagtatanong lang daw. Humusga ka na bobo. Bobong po.
Humusga ka nun, nagtatanong ka? Wala. Pero sana, manlaban. Itong si Digong. Yun lang. Ingat. Eh, ikaw sana man laban para malaman mo. Pag wala na sa pwesto yung amo mo, tignan natin. Doon mo malalaman. Doon nyo malalaman pag wala na sa pwesto yung amo nyo. Diba? Kasi kung talagang matindi amo nyo, hindi yung lalaban ng walang kalaban. Gusto nyo walang kalaban, tatakbong presidente. Aminin nyo. Yun naman yung totoo eh. Gusto lumaban niya, walang kalaban. Gusto niya may kalaban, hindi kilala. Hindi ba naman, di ba? O, ito pa, panoorin natin. Gaano siya ka-fake news. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal na dahilan kung bakit walang pakialam itong si Isko Rap Moreno sa mga pamilyang namatayan. Diyan nga po sa kamay. O, tignan niya, gaano ka bobo ha. Bobo talaga, bobo. Anong taon umupo si Isko Moreno? 2019. Anong taon umupo si Tatay Digong nagsimula ang war on drugs? 2016. Bobo. Nagsimula, pagpupo ni Isko, nandyan na ang war on drugs. Sana nag-research ka muna, tanga. Nilaan patungkol nga po dito sa war on drugs. Oh, saan nagdemanda ka? Minamahal, PDP at Isko, Oh. nagsanib puwersa. Tingnan mo, natataranta sila, PDP tsaka Isko niyan, nagsanib puwersa. Kayo nga nagsanib puwersa eh. Di ba yung Pulangaw? Yung Pulangaw na isa lang naman yan eh, yung Pulangaw tsaka yung tao ni Romualdez, di ba? Isa lang yan eh, yung Pulangaw tsaka yung nagsanib puwersa, yung Pulangaw tsaka yung Dilawang Tae. Di ba combination yun? Pag yung etats, di ba? Nilalangaw, tama na magsama kayo. Yun yung totoo doon, nagalaw pa yung mic. Di ba? Dapat lang. Natataranta sila sa kasi, alam nyo yung argumento nila, hindi ko talaga umuubra sa argumento ng mga DDS tsaka ng Iskonian. Yung Iskonian na may utak hindi yung Iskonian na iba dyan na nag-Iskonian lang. Dahil lalo na kung kami mga DDS ka, mo. Di ba? Kayo pa naman nagpauso, impeachment. BIR. Mga kasama niya, di ba? Tapos sabi niya dati, si Honey. Yung nagbababa, yung nag-aano sa kanya, nagpapaano sa kanya. Di ba? Sabihin na natin yung nag-utos sa kanya. Di ba? Si Honey Lacuna. Lacuna, wala kaming Lacunyang mayor. Lacuna meron. Bobo, di ba? Tuloy. So, promotor, mga minamahal, itong si Isko Rap Moreno ng mga public official, yung mga tumatakbo ng mga walang kwenta. So, araw-araw trabaho siya, yung kanyang pinopromote, posible din na siya talaga mismo is isa sa mga kasapi nila. Walang kwenta at useless din. Katulad ngayon ni Digong, mga minamahal. Tumakas ng ibang bansa. Kita niya sinabi niya tumakas daw. Di ba, kahapon sa Hong Kong, ito yung sinabi niya ito lang kahapon, noong isang araw. Tumakas daw. Kalat na kalat doon sa buong social media na yanig, ang buong social media na ang PDP laban at si BP Sara Inday at ang Tatay Digong, ang PRRD, nasa Hong Kong. Di ba? Para magpasalamat. At hingin na suporta ng OFW. Sila pinalalabas nila, di ba? Tumakas. Sino ngayon ang fake news? Kita nyo? Ganun yung mga yan. Tuloy natin to. Para takasan, yung ICC, nakakalungkot lang isipin na sana in-escortan mo yung ICC kung nandito na sila. Wala naman sila dito eh. Gumagawa lang to ng pautot eh. Tuloy. Itong si Ko is, bukod sa nagbebenta na nga ng ari-arian ng gobyerno, promotor pa ng mga masasamang tao. Diba? So, hindi flex na manalo bilang alkalde itong si Isko Rap Moreno. Hintayin natin. Sobrang nakakahiya. Promotor, mas nakakahiya yung ginagawa mo, wala kang alam. Kumikilos ka lang dahil saan. Alam na namin yun kung dahil saan. Hindi na kailangan na ipagsigawan pa dito. Sana all. Sana Kayo all mga daw. minamahal, ano sa tingin ninyo?
Yung sabi niya, di ba? Kita nyo mga kababayan, ganyang katindi yung mga vlogger na yan. Magkano ba binabayad sa inyo? Oh, nagtatanong lang. Di ba? Tatanong daw siya, inusga mo na. Bobo. O, isa pa. Eto mga minamahal, pag-usapan natin ang pagtakas ni former President Pagtakas Duterte daw. sa bansang Pilipinas at lumipad nga po ng Hong Kong. So ngayon mga minamahal, according dito sa news, natunugan, Rudy Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors Ano but news Panay yan? says he's meeting OFW. Politiko. O, politiko daw yan. Yung politiko page lang. Hindi naman news yan eh. Gawa-gawa niya. Puro gawa-gawa eh. Alay. Ngayon, kung makikipag-meet, itong si former President Duterte sa mga OFW, dapat may announcement yan. Kasi alam nyo naman yung mga OFW, may excite yan paghahandaan nila yung araw na makikita nila itong si former President Duterte. Hindi daw binroadcast. Ang daming vlogger nag-broadcast niyan. Di ba? Tanga ka lang. At alam din ng mga OFW kahit pumunta ka doon. Ay, kailangan magpaalam pa sa inyo? Sa inyong mga lugalista? Mga pulangaw? Walang kakwenta-kwenta blog, ano to? Puro fake news. Diba? Ay, nako mga kababayan, hindi na natin tinapos yun. Kasi wala namang kwenta yung sinasabi niya eh. Diba? Alatang fake news. Fake news po talaga. Kayo una humusga. Sabi nila, tumakas daw. Sabi niya, ano daw, yung, hindi, pinopromote daw ni Isko, yung amo niya. Amo. Action Demokratiko yun, hindi naman PDP laban yun. Doon palang, engot na eh. Right. O eto naman mga kababayan, no? Panoorin nun natin itong balita na to. Yung tanimbala, bumalik na naman. Bumalik na nga ba ang tanimbala na dating nawala dito sa bansa natin, no? Eto, yung tanimbala, panoorin nun natin itong, grabe to. Panoorin natin. Panoorin nun natin yung balita. Muntikan ng maudlot ang bakasyon ng isang mag-ina sa Vietnam. Bago kasi sila makasakay ng eroplano, hinabol sila ng security at sinabing nakitaan ng bala ang bag na dala nila. Naabala na nga, tinawanan pa raw ng security ang galit ng mga biktima. Live mula... Sabi mo ganon sila tumarato ng mga di ba? Tawag nito yung, mga pasahero. Diba? Paano nila nakukuha tumawa ng ganun? Hindi naman, ewan ko, hindi naman, sila yung, kumbaga sila yung pinaka-kliyente, customer. Ang kapal ng mga mukha na itong mga to. Sobrang kapal ng mga mukha nyo, manang-mana kayo sa amo nyo. Mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kumusta ang mag-ina at natuloy pa ba ang kanilang biyahe? Nakarating naman sa Vietnam yung mag-ina nito ring Huwebes, no? At pero dahil nga sa trauma, tila ito na raw yung kanilang huling lipad matapos nga itong nangyaring insidente. Bala, saan dito bala? Di ba? Pakiano niyo po? Wait lang. Sobrang kapal ng mga mukha na itong mga to, nakakahiya. Halos bulat-lat na ng senior citizen na si Ruth dahil ang kanyang bag Mga senior citizen pa yan, Terminal 3 nitong Huwebes. Matapos kasing makalagpas sa huling screening area, laking gulat nila ng anak na si Kai nang bigla silang sinundan ng 3 airport security officers. May dalang cellphone photo ang mga ito at sinabing may lamang bala umano ang bag ni Ruth. Pero matapos ang higit 5 minutong kalkalan, so hindi nga kami. sa isang exclusive interview, sinabi ni Kai sa News 5 na nakasisiguro siyang hindi x-ray photo ng bag ng kanyang ina ang ipinakita ng mga security officer. Yung susi, wala pong dala yung nasusi na parang susi ng motor yung nanay. Paano? Rosary din po, hindi po nakita dun sa scan.
Napagtanto na raw ng mag-ina na nabibiktima na sila ng pambubudol sa loob ng paliparan. Sabi ko, baka tanimbala to. Tama, tanimbala na naman kayo, no? Sa ginanong ko na. Ngayon ako nakapagsalita ng gano'n kasi talagang galit na po ako eh. Tama lang yun. Sa huli, wala raw nakitang bala sa kanilang gamit. Walang ka-remorse ni after. Kumbaga po yung eksena pagka nagsasalita po kami, tinatawanan po kami. Ang malala makikitang nagtatawanan pa ang mga security officer na Kapal na mukha, no? o naperwisyo. Dekada na ang lumipas ng pumutok ang tanimbala scam sa NAIA, pero 2025 na tila on-board pa rin ang ganitong klase ng pambubudol. Ang siste sa ganitong modus, tataniman umano ng isang security personnel ng bala ng baril ang bagahe ng isang pasahero at saka hihinga ng pera kapalit ng kanilang pag-alis at record-free na pasaporte. Wala pang komento ang Office for Transportation Security tungkol sa insidente, pero pilit namin silang kinukunan ng panig. Nitong Webes lang din nanumpa si Undersecretary Arthur Bisnar bilang administrator ng OTS. Dito niya nabanggit na isa sa kanilang tututukan ang pagwawalis ng mga tiwali at abusado sa kanilang hanay. Just sir, kakakausap lang natin doon sa mag-ina, doon sa Vietnam, no? At kanilang sinabi na hindi nila titigilan itong tatlong security personnel dito sa airport hanggat hindi sila nabibigyan ng hustisya doon sa nangyaring aberya nitong nakaraang linggo at posible rin na magsampa sila ng kaso. Ang tama yun. Dito, Jester, ay yung ilan sa mga tao ng gobyerno na dapat makapagkatiwalaan nitong commuting public o nitong taong bayan pagdating sa transportasyon ay tila sila pa yung nagbibigay ng problema sa ating mga kapatid at sila rin yung dahilan kung bakit nawawalan na ng tiwala yung taong bayan sa sistema dito sa ating bansa. Yes, sir. Correct. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Diba? So, yun yung bagay na yun na alam nyo mga kababayan, nawawalan na ho talaga ng tiwala. Diba? Napakawalang yan nga ng ano natin. Isipin nyo yung mga nasa posisyon, walang yan eh. Tapos yung mga nasa empleyado, walang yan din. Diba? Makakapal ang muka. Ano pa asahan natin, diba? Sobrang kapal ang mga mukha na itong mga to, na hindi na nahihiya. At sa tama lang na hindi, dapat nga eh. Diba? Kung tutusin, dapat yan makulong yung mga putang inang yung mga yan eh. Mga abusado yan. Dapat siya makulong. Hindi yan basta-basta matanggal. Kasi tanimbala yan eh. Yung makakasuhan ka at tataniman ka tapos hingi ka ng pera. Di ba ang kakapal na mga mukha ng mga yan? Sobra. Kaya dapat sa mga yan hindi lang basta-basta matanggal. Tama yung ginawa ni ate. Dapat kasuhan. Dapat damay pati yung pinaka-happy nila eh. Sabi mo, pati hepe nila, di ba hindi alam yung mga ginagawa ng tauhan nila? O di ba ganun kawalang iya? Parang si Marcos Jr. lang yan. Walang alam lagi. Walang baril po, walang baril na pumasok. Walang walang baril, walang yung mga pumasok sa KOJC. Walang alam. Alright, ito naman yung sa yung ewan kung totoo to mga kababayan. Nakita ko lang to sa isang post. No, ito nga nagtataka ako, di ba? So, ang sobrang higpit ng mga kababayan natin, meron mga diyan, di ba? Yung hinarang sa airport, tanimbala nga. Pero ito, ewan ko saan dumaan. Sana hindi totoo to, di ba? No, na may nakapasok daw dito sa atin. Panoorin nun natin. Ito. Ayan, sa sa post ni Boljak ni Maharlika. Sipin nyo, may mga dala pang baril. Katakot yan, no? Hindi mga Pilipino to di ba? Kung titignan nyo, mga ibang lahi. Makapasok dito. So, ano pakay nila? Takot, no? Yung higpit natin minsan, tayo lang hinihigpitan eh. Pero yung kataranta doon, minsan nawawala higpit. Kita nyo? Ayan, no? Dami, grabe, no? Ano gagawin yung mga yan dito?
Kasi yung design ng bahay, halatang dito sa Pilipinas eh. Di ba? Kita nyo? Nakakatakot, di ba? Kung totoo man to, nandito daw yung mga yan. Nasa Cebu. Some part of Cebu, nandito daw yan. So mag-iingat po kayo dyan, mga taga Cebu. At ito naman nga guys, no, ito naman yung so habang nangyayari yung sa Hong Kong, sabay-sabay kanya-kanya silang presscon, no, pa-presscon. Kasi natatabunan sila eh. Natatabunan sila ng PDP laban. Nagpa-presscon si Joel Chua, panoorin natin. Ito. Nasaan na po yung development? Patuloy pa rin po, no? Kagaya nung nakaraan, hinati-hati na po yung articles kung saan po ang bawat isa ay may mga assignment. And at the same time, pinag-aaralan yung mga substansya ng bawat article at kung ano pa yung mga possible na mga legal issues na amin pong kakaharapin. Sasabi niya yung mga legal issues na yun nga na inano kay BP Inday. Paano pag wala ka na, congressman? Bali-balita, tagilid ka talaga sa pwesto ngayon. Tagilid ka sa distrito mo. Malakas si Apple Nieto. Patuloy natin. Sir. Thank you, Mela. Marian. Sir, nabanggit nyo na po na pinaghati-hatian na po yung mga articles of impeachment. Kindly elaborate lang, sir, sa inyo. Sino yung articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you, sir. Sa akin po, 2 at saka 3. Yung confidential fund at saka yung sa bribery. Kung hindi ako nagkakamali, si Congressman Lawrence at saka meron pang isa dalawa yun eh. Hindi lang akong sure kung si Kong Rog or kasama ko si Kong Rog. But definitely kasama ko si Kong Akop at saka si Congresswoman na Jinky. 5. Sa 2, 5. 3 sa 3. Sa 2, sir, yung 5 kayo po, ako, Jinky. Si Rog yata yung isa eh. Hindi ko na maalala kung sino pa yung isa. I will verify. I will verify. Sige po. We will verify. Ay, nako. Ay, tanya mga kababayan. So, habang nangyayari yung mga ganyang senaryo, di ba, yung sa Hong Kong, bigla silang gaganyan. Kundi impeachment, ICC, no? Tapos, susundot yung mga, yung mga fake news vlogger, di ba? Galing no? Natatambunan sila kasi buong social media, TikTok, YouTube, Facebook, di ba? Nayanig talaga sa Duterte. Nayanig sila kaya natataranta sila. Masakit pa niya na mga kababayan, ha? Di ba? Isipin niyo, yung mga, aminin mo natin hindi, yung mga kandidato ng PDP laban, ilan mo nang talaga yung kilalang kilala doon. Pero sa mas ginagawa nila, mas lalong nakikilala yung mga yung mga kandidato ng PDP laban. Kita niyo mga kababayan? Kaya tuloy-tuloy lang nila yan. So, napakaano niyan. Diba? Ito pa, basahin natin. Ito yung nakita natin sa post, diba? Yung kay Stella Kimbo. Ayan, no? I will not face the Supreme Court inquiry. Bakit? Ako pupunta, wala naman akong kasalanan. Yung pinapatawag sila sa Supreme Court, di ba? Yun nga yung gusto sila yung makausap ng Supreme Court. Sila ayaw nila pumunta. Para pag sila nagbabatawag, gusto nila puntahan sila. Di ba? Ayun, no? These are all just play. Lalo na ang mga Duterte and I'm not taking any part of it and manigas sila. Sipin niya, pinapatawag sila,
patungkol doon sa mga budget, sa mga kailangan na ano, bakit may blanco, bakit may ganito, kailangan sila tanungin. Diba? Kasi, merong hindi nangyari, diba, nalabag sa konstitusyon, kaya pinapatawag sila. So, merong grounds kung tawagin. Pero sila, ayaw nila pumunta. Pero yung mga vlogger, kailangan pumunta. Kasi BP Inday, baga may papatawag sila. Ganun ang gusto nila mangyari. Eh, di ba mga animal? Ang dating nito, akala mo sila yung ano eh, yung Diyos na dito sa bansa natin eh. Yung hukom. Diba? Tandaan nyo, hindi ko pang habang buhay. Hindi ko pang habang buhay yung ano nyo, yung posisyon nyo sa gobyerno. Mananatili kayo dyan hanggang 3 taon lang. Ngayon, kung malakas kayo sa lugar nyo, siguro mga 9 na taon, yun. Pero after nyan, maniwala kayo, mawawala din kayo, hindi pang habang buhay yan. Alright, so yan lang mga kababayan na binigyan lang natin ito ng reaksyon. Ito mga video na lumabas at mga naging issue ngayon sa social media. At maraming salamat sa lahat ng mga bago nating follower sa YouTube, TikTok, and Facebook. Ingat po kayong lahat and God bless. Alright.